Buhay ang ating gabi, pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Huwing ng Diyos, pagpasok na ito sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus ang propeta ang taga Nazaret ng Galilea, sagot ng paramihan. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus. Mga minamahal na partikular natin ang mga taong nagpuri kay Jesus sa Jerusalem ay ang magpropesyon sa kanyang karangalan kagaya ang kapayapaan. Tayo pipapasok sa loob ng simbahan habang naawit ang usana. Maraming ang maraming makapangyarihan, ginawa mong halimbawa ng pagkuranan ang tagapagligtas namin na hindi pa sa amin para ang krus namin ay akuin. Pangilapati mo sa mga kapiliwang na aming magkampin ang kanyang wirang pagkakaligisip at ang pagkisana sa pagkabuhay niyang manhimig sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. At sipupo niya. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang nilihina. Tuwing umagay, kanyang binuhusan ang aking talim. Nananalig ako malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik nito malibot sa kanya. Hindi ako tumutol. Nang bubugin nila ako, hindi ako umibog. Nang ako'y kanilang nagsunurin, pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko balbas. Gayon din ang lorhan nila ako sa mukha. Ang mga pagtustang ginawa nila ay hindi ko binapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong mag-iis ng sampaling pa ang bato, pagkat ang balita na ang sarili ko hindi makakaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Bawat tao pangakita ay namihiling ng lungsod. Palibak na nagtatawag sinabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? May pangkata mga buong na sa aking kumalig. Parang nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masin. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Nagpakababa si Jesus bilang tao at tinanggap ang kamatayan sa krus, ngunit tinanggap din naman siyang Panginoon ng langit at lupa.
sa kanyang muling pagtubuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pa ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maniniklopod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, tumayo po. Ang pagpakasakit ng ating Panginoon sa Kristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, iniharap si Jesus kay Gobernador Poncio Pilato na nagtanong. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato. Hindi mo ba narinig ang mga pinararatag nila sa iyo? Ngunit hindi sumagot si Jesus, kaputok man, kaya nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Pasko, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo. Sino mang mabili ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya't nang magkatipo ng mga tao, tinanong sila ni Pilato. Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Alam ni Pilato na inggit ang nagpudyog sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan, samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman, nagpasali sa kanya ang kanyang asawa. Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi, pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinusunod ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Ngunit silang tinanong ng gobernador. Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Sinabi sa kanila ni Pilato. Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sumagot ang lahat. Bakit? Anong masama ang ginawa niyo? Ngunit lalo pa nilang isinigaw. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagawa ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at nagugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo. Sumagot ang mga tao. At pinalaya niya si Barabas, ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawan ng gobernador sa Pretorio at nagkatipan ng buong batalyon sa paligid niya. Hinubalan nila siya at sinundan ng isang balaban na pulang-pula. Nagligaw sila ng alamang matinig at ipinutong sa kanya. Saka pinapaghawak ng isang tambok sa kanyang kanang kamay at palipak siyang niluhod-luhuran at pinati. Siya'y pinagluluhan. Kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghahampas sa ulo. At matapos magdiin, kanilang inalisan siya ng balaban, sinubutan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus.
Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-Sirene, pilit nilang ipinapasa sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota na nangangahulog ang buok ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng aktor. Ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran. At naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang pulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Inibak siya ng mga nagdaraan at tatango-tango pang sinabi, Ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo ito sa loob ng 3 araw. Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. kinagpiharing siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, Iniligtas ang iba, ngunit ang sarili hindi mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus. Maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talaga iniibig siya. at inalimpos na rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-iikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila. Tinatawag niya si Elias. Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha, tinikmak ng maasim na alak, inilagay sa ulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus, ngunit sinabi naman ng iba. Hintayin muna. Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Muling sumigaw si Jesus at nalabutan ng hininga. Lumubot po ang lahat.